Diba? Alaga. Oh. Tapos ngayon, mga kababayan, alam niyo kung nasaan si Rowena Guanzon? Nandoon po sa hanay nung isinusuka niya dati. No? Nung sinasabi niya dati, nung panahon ng 2022 election, ignore ang SMNI sa kanya. Mga trying hard to catch my attention. Pero nasaan po? Si Rowena Guanzon, nandoon sa SMNI. Tatlo silang marites, no? Meron akong nakita kasama, yung isa doon, yung ganun magsalita, no? Hindi naman yung ganun. Tapos yung isa naman, siguro nag-jacket na ho para hindi na makita yung basang kilikili. O, di po ba? Sa amin napilitang pumirma dahil sa pera. Ay, totoo. Hindi ako ang iniisip ko is yung mga pirma nung 500,000. Putang inang yan. Tinulungan ko na kayong mga DDS. Hindi, papahirapan pa ho ako eh. Doon sa eksaktong numero. Sige, pagbigyan na natin 500,000. Akala ko yung 500,000 na pirma na yon, mga kababayan, ay puros bukal lang sa loob. Yung pala may sinasabi si Edgardo Ordiz, sa amin napilitang pumirma dahil may pera. Yung ano nila, pagpapapirma ko nila, di ba nasa ano naman yan? Nandiyan naman yan, naka-online. Kita naman ng mga lahat ng mga DDS. Bakit ganun? Walang pumipirma. Tamad yung DDS? O talagang kupal lang kayo pagdating kay dating Pangulong Duterte? Kasi yan yung napapansin ko sa inyo. No? Ang hilig niyong kupalin si dating Pangulong Duterte, mga DDS. Mag-comment kayo, mga puto. Ayaw niyo mag-comment, Tatakot na naman kayo, No? Bakit? Kasi mga kababayan, ganito. Yung tatay nila sasabihin, isug ka ba? Naalala niyo yan? Isug ka ba? Kung isug ka, punta ka sa rally. Sabi doon sa comment section, habang nakalive ang dating Pangulong Duterte, isug ka ba? Isug ka ba? Sabi ng mga DDS, isug po ako. Asahan niyo po, Tatay Digong, pupunta kami. Utang ina, nung nagkita-kita doon sa covered court, hindi mapuno yung covered court na nga lang ho, mga kababayan. No? Renta, 400 piso sa buong covered court, hindi man lang ho napuno. So sa susunod, kapag ka nagkaroon, kung makalaya ulit, ang kung yun hindi ko sinabing makakalaya. No, hindi ko kayo binibigyan ng pag-asa. Sabi ko, kung makalaya ulit, sa susunod, ang gagawin nyo, ang rerentahan nyo lang is half court. No, half court. Yan, saktong-sakto at kasyang-kasya na kayo. So ngayon, sa tingin ninyo, etong si Guanzon, sa darating na eleksyon, sa 2028, papasok? Makapasok kaya? Di po ba? Ay, meron pa siya sinabi dito, no? July 13, 2024. If BBM cannot have Kibuloy arrested, the DDS will call him wimp and laugh in his... Ay, kaso nasa loob na, boss. Madam. Sabi ni Lilia, no? Psst, Mark, wag mo ra. Sorry ho. No? Total, tapos na. Kahapon, nagsimba na ho tayo ngayon. Hindi, pagpaumanhin niyo na po, mga kababayan, kasi talagang kapag yung mga topic natin, sila-sila, ito mga DDS, ang hirap pigilan po. Napakahirap pigilan. Tsaka, kapag yung medyo napapamura tayo at hindi natin napipigilan, yung mga pagmumura ho, mga kababayan, ganap na mga alas 10 pasado na naman. Di ba? Alam ko, tulog na yung mga chikiting ninyo. Linggo pa din dito, Boss Mark. Hindi, Sabado ako, nagsimba, belat ka. Ngayon, mga kababayan, dito, sa susunod na topic, medyo rumble na ho tayo. Ano po? Kasi, inipon, kinumpile namin yung mga video nung 18 Marites at nila Topacio at nung mga reaksyon ng nakapaligid sa kanila, mga bossing. Ngayon, asan ba tayo? Dito muna tayo kay Vice Presidente. Nagpasagpina kanya. Ayan. Pinapasabpi na yung bank account ng Vice Presidente. Ayaw pumayag. Baka magalit yung tatay. Langya kayo?
Nakulong lang ako eh. Ginibap nyo na yung ang tagal-tagal nating inilalaban na wag ipakita yung joint bank account na Sara Duterte at Pangulong Bongbong Sara Duterte at Rodrigo Duterte. Weak pala kayo. Ganun sasabihin ng dating Pangulong Duterte. Malamang pagalitan itong mga ito.